Bulag ka ba? Ayos ka lang ba? Wala ako ngayon sa sarili ko. Oops, teka muna. Hindi to Korean drama. Hong Kong drama to. Ulit! Hoy, ano bang problema mo? Bulag ka ba? Pasensya na kayo, ma'am. Mali po kayo. Hindi po kayo ang tinutukoy niya. Ito ba yung ad na nagpo-promote ng company product natin? O model na di natin kilala? Hello? Sa Shumai ad, sino ang in charge? Ito ang bagong coriander century egg shumai. Good food easy way, good food every day. Ang date ngayon, July 22, test 35. Susubukan ko ngayong Canadian Wild Soul Filet. Mas makapal ang laman, imamarinate ko to sa 1/4 teaspoon ng lemon juice para manatiling al dente. Microwave ng 2 minutes para eksakto. Hello? Bakit Edith? Sige, pupunta na ako. Ano yun? Shit! Ikaw nga yun. Ang lansa ng amoy mo, Holly. Amoy isda ka. Mabaho ba? Natural lang yan. Masipag kasi si Holly sa trabaho kaya ganyan siya. Tingnan mo yung post ko. 1,000 likes na yan ngayon. Wow, ang galing ng unang post mo. Simula ngayon, ikaw na mag-handle ng promo ng Team 1. Lumapag na rin yung bagong CEO natin. At ang balita ko, papunta na siya dito ngayon para umattend ng inauguration ceremony. Sa palagay ko, workaholic yung papalit at parang security guard na magbabantay sa atin mula araw hanggang gabi. Babantayan kung sino yung mga nalilit at kung sino umaalis ng maaga. Ganon? Ayos lang sa akin. Balita ko kasi gwapo raw yung bagong CEO eh. Ha? Paano mo naman nalaman? Narinig niya to sa mga chismisa ng mga tao dito sa kumpanya. Bukod sa Korean dramas, sa totoong buhay, paano magkakaroon ng matangkad, mayaman at gwapong lalaking CEO na stricto? Kung apo ni Chairman yung bagong CEO, siguradong yung DNA ni Chairman talaga namang... Tama. Kaya hindi yun totoo. Everyone, please welcome our new CEO. Genetic mutation? Everyone, CEO Kung Taimo or Timo, sekretary niya ako. Ako si Alfred Chung Sing Fan. May mensayang CEO para sa lahat. Pasaway talaga. Hindi na kailangan ng inauguration ceremony. Sobrang haba at boring. Sayang lang sa oras. Makikilala ko rin ang lahat balang araw. Business-wise. That's all. Alfred! Nasaan yung bullshit na yon? Nagtatrabaho po, sir. Ay, kung saan-saan pumupunta yung bola na yun. Kasalanan Ay, to ni Taimo nakakainis. kaya wala kayo sa kondisyon ngayon. Dahil lang ba sa Kung ang surname niya? Mr. Lung, marami na kayo nagawa para sa kumpanya. Kaso ginamit nilang hereditary system. Hindi talaga patas yun. Tama ka. Walang karapatan ng apo niyang yun. Halatang pilit na maging CEO. Wala yung kakayahan. Mr. Lam, sa'yo pa rin kami susuporta. Oo nga, Uncle. Huwag ka na magalit. Mula noon pa. Hindi namin makakalimutan lahat ng tulong niyo po sa amin. Tulad po ng commercial ad ng Shumai. Kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi ko yun magagawa. May potential ka talaga. Sir Lam, may bago uli akong project. Meron din yung potential. Siyempre, pamilya tayo eh. Importante talaga kay Mr. Lam ang mga relationship.
Mr. Lam. Timo, sorry kung di ako nakapunta sa inauguration mo, ha? Busy kasi ako. Huwag kang mag-sorry. Wala rin ako doon. Mas marami pang mas importante kaysa doon. Hoy, business din ang pinag-uusapan namin. Kasama ba sa business mo na yan ang gawing commercial model ang pamangkin mo? Pag-promote ng kung sino-sino at lantarang pagtanggap ng mga regalo bilang suhol. Hindi totoo yan, no? Sa tingin mo ba maiisahan mo ang kumpanya namin? Dahil hinahayaan ka lang ni Lolo. Pakinig ka. Simula sa araw na to, CEO na ako ng DoFood. Wala na akong magagawa sa mga deal mo noon. Pero mula ngayon, nakatutok na ako sa procedure. Wala nang pwedeng gumamit ng koneksyon para manamantala. Naliwanag pa. Timo, teka! Tapusin mo muna ang proposal ko bago ka umalis. Ha? Sorry, Edith. Alam mo namang birthday ko kasi ngayon. Mga alipin tayo ng kumpanya. Normal na mag-overtime kahit na birthday natin. Naku, tigilan mo nga ako. Eh bakit ikaw nag-sick leave ka ng birthday mo? Siya si Kwaiban, meaning VIP, kaya may privilege siya. Wala kang ganun kaya hindi ka pwede umalis. Parang may nararamdaman yata akong hindi tama. 7 p.m. pa kasi yung restaurant reservation eh. Kahit kailan talaga pahamak ka. Hindi ka talaga marunong magtago ng sekreto. Hindi mo makontrol yung bibig mo. Ay, nag-book kami ng table para sa birthday dinner mo. Sa Grand Palace Concubine Chicken. 1 month in advance dapat ang reservation sa restaurant na yun Ganun ka ka-importante sa amin, di ba? Ang sweet nyo naman. Pero may imimita ko ngayong gabi eh. Talaga? Sino naman? Kamag-anak mo ba? Kaibigan mo? Lalaki yan. Umiti siya, ibig sabihin tama ako ng hula. Yan na ba yung tinuturing mong dawan? Eh ano naman kung siya nga yung the one? Wag mo na siyang pakialaman. Saka na lang tayo mag-celebrate kapag libre ka na. Yung CEO hindi umattend sa inauguration niya. Ngayon yung birthday girl absent din sa celebration. Pasensya na talaga Lunch tayo bukas. Tuloy na ako Bye-bye. Bye-bye. Kumain na lang tayong tatlo. May tanong ako. Alam niyo ba kung anong klaseng chicken na may 4 na paa? Anong chicken yon? Eh di ano pa? 2 chicken. Hi. Happy birthday to you! Happy birthday, honey! Salamat. Gawin mo pang mas straight ang buhok niya. You're okay. Sorry na. Busy ako ngayon, hindi kita masasamahan mag-celebrate. Ayos lang. Ang makeup niya, mas kapalan mo pa. Nga pala, in-invite ako ni Manson ngayon. Anong kailangan niya? Gumawa ka na naman ng menu para sa kanya? Hindi ka pa ba nadala nung nakaraan? Ayos lang naman eh. Marami naman ako natututunan sa kanya. Gusto ko rin naman. Bakit kasi hindi mo pa aminin na type mo siya? Pero buti naman at niyaya ka niya lumabas ngayong birthday mo. Teka muna, alam ko na! Ang ano? Yung nakita kong kwintas. Malamang regalo niya yun para sa birthday mo, tama? Luxury brand tong ruby necklace. Mamahalin to. July birthstone pala to eh. Ano ngayon? Nakita ko kasi to sa drawer ni Manson. Uy, hindi tama na nakikialam ka sa gamit ng iba. Ibalik mo nga yan. Relax lang. Di kaya July ang birthday ng girlfriend ni Manson? Sino naman kaya? Hindi kaya yung influencer na naghahabol sa kanya? Si Rosie Q? Nireject siya ni Manson dati pa. Sa sama ng loob ng girl, hindi nakapag-shoot ng 2 weeks. Eh baka yung yoga instructor? Pagkatapos magsuot ng yoga pants nung mag-French dinner sila, hanggang doon na lang. Malamang para to dun sa Lithuanian model, no? Posible nga yun, kasi 4 times silang lumabas. Pero sa huli, umayaw si Manson. Pero hindi ba July din ang birth month mo? Baka naman para sa'yo to talaga. Para sa akin? Pero bakit kanya bibigyan? Sobrang mahal ng necklace na to, Eh magkaibigan lang naman kayo, di ba?
Tama ka. Buti pa ibalik ko na. Parating na ang tren sa sunod na istasyon. Huwag pong lumapit sa pinto. Sige na, lilipat na ako ng tren. Mamaya na lang. Okay, sige. Magpalit ka na. Mag-switch ka ng role mula kaibigan sa pagiging girlfriend. Kumusta ang inauguration? Depende sa pananaw mo. Si Lolo, anong sabi niya? Teka sandali, tama na yan. Sabi ko umattend ka ng inauguration, pero hindi ka pumunta ron. Sabi ko umuwi ka at magpahinga ng konti, pero dumiretso ka sa opisina para magkunwaring masipag ka. Lagi mo na lang akong kinukontra. Trabaho lagi ang nasa isip ko. Hindi kayo dapat maapektuhan. Huwag mong isipin na napakagaling mo na. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka rin. Magaling talaga ako. Walang duda. Binigo ko na ba kayo sa mga project? Doon sa US branch? Sige, magaling ka talaga, okay? Kaya dahil dyan, bibigyan kita ng isang importanteng project. Napakalaki ito at napakahalaga. Magpapakasal. Mr. Kong, 77 years old na kayo. Hindi ako. Sa'yo tinutukoy ko. Tanga ka. Sige po. Alfred, check my schedule. Okay. Dali, bilisan mo. Medyo puno na ang schedule mo, sir. Mababakante ka year 2046 na po. See? Wala akong oras magpakasal. Matanda na ako eh. Nauubusan na ako ng oras. Gusto ko magkaroon ng granddaughter-in-law. Wala akong dinedate at wala rin po akong plano. Kaya paano ko matutupad ang gusto niyong yan? Alam ko naman yan, kaya gumawa na ako ng paraan. Anong klaseng paraan? Makikipag-blind date ka. Politician, academics, at entertainment. Lahat mula sa mayayamang pamilya. Pero na mga candidate, 20 silang lahat. Ano? 20? Kapag may napili kang isa sa mga yon, talagang matatahimik na ako. No. Ayoko ng blind dates. Lintik! Pasaway ka talaga! Manonood pala ako. Manood na lang po kayo sa bahay. Ayaw mo namang makinig sa akin eh. Kaya bakit kita pakikinggan? Dito ako manonood ng TV. Nakipag-break na si Manson kay Chang Siman noon pa. Malamang matagalan niyang alam na crush mo siya. Kaya nag-decide siyang pagbigyan ka. Attention! Parating na ang trend sa sunod na estasyon. Magpapalit na ngayon si Manson mula sa friend sa pagiging boyfriend mo. Doors are closing! Pasok na! Bilisan mo! Kumilos ka na! Ay, mali! Nagsinungaling si Chang Min-ji. Sorry nadismaya tuloy ang customer mo. Okay lang yun. Suki ko sila. Nilibre ko na lang. O sige, trabaho ka na ulit. Tutulong na lang ako sa restaurant. Sige Teka.
Para sa'yo. Happy birthday. Si Y lang yan. Bihira siya dito sa Hong Kong. Ang dami ko nilapitan para makakuha ng ticket. Huwag mo isama si Yingshu. Mag-invite ka ng lalaki. Hindi niya rin alam kung anong gusto kong music. Ang ganda. Hoy, ano ba yung kinakain mo? Bakit dalawang ulam? Masustansya ba yan? Hindi lang po dalawa, 3 po yan. Stir-fried fish fillet with broccoli, choy sum with garlic, at steamed chicken. Masagana po yun sa carotene, chlorophyll, calcium... Stop! Kahit na masustansya yan lahat, kulang yan ng isang sangkap. Kulang yan sa init. Mainit pa po. Init ng pagmamahal ang tinutukoy ko. Alam niyo ba kung bakit lumalamig ang mga pagkain? Hindi dahil sa temperature. Kulang kasi ng affection at pagmamahal. Paano mo mapapanatili ang init? Maghanap ka na ng mapapangasawa. Kapag may katuwang ka na sa buhay, sabay niyo ihanda lahat ng mga sangkap, sabay rin magluluto sa kusina. Kapag may affection, meron ding pagmamahal. Pag may pagmamahal, may alam ang puso. Pag may alam ang puso, magkakaroon ng passion. Pag may passion, syempre merong... Tungkol pa ba yan sa pagkain? Hindi na. Magpaikot-ikot lang ako para masigurong mag-asawa ka kahit na sabihin mong nasa malayo pang lugar. Gagawin ko pa rin ang lahat para lang mahanapan kita ng kadate. Busy po ako sa work. Wala akong oras. Sinabihan ko na si Alfred na ayusin ang lahat. Uulitin ko po, ayoko. Bakit ba kasi ayaw mong makipag-blind date? Oh, ibig bang sabihin kayong dalawa, meron kayong relasyon? Ha? Kaya pala araw-araw kayong magkasama, malamang kayong ang dalawa. Magubad kayo. Hubad po? Magubad ka. Titignan ko kung may couple tattoo kayo. Hubad na. Kailangan kayong mapatunayan. Teka, Bilis! Ewan ko po sa apo nyo, pero wala po ako interes sa kanya. Ano sinasabi mo dyan? Hindi mo ako gusto? Teka po. Manonood po uli kayo ng drama? Hindi na. Reminder yan para uminom ng gamot. Kasi alam ko sa tuwing kinakausap kita, tumataas bigla ang presyon ko na high blood. Ay, nako. Nahihilo ko. Ano ito? Time tunnel ba itong nasa harapan ko? Makiusap, isugod ko ba ako sa ospital? Dali, ngayon na! Ipapahanda ko na po yung kotse. Excuse me. Tito. Oo, nariyan na. Ano kailangan dyan? Follow up. Wala pa ba yung tie and wing combo? Okay, tie and wing combo daw. Oo, lapit na. Eto na, tie and wing combo. Wow, yoto. Ma, ba't niyo minarinate ang di hinihiwa? Noon ko pa sinasabi na mas malasa yun at mas madaling lutuin. Bakit niyo ba minamadali at nirerekta sa babad yung manok? Ay, dagdag lang ng ilang minuto sa prito. Di po magiging pantay ang luto. Lulutong sa labas pero sa loob madugo pa rin. Matagal ko na tong ginagawa. Tigilan mo ako. Kuya, 2 beer pa. Ay, bakit 2 bote lang? Kapati mo na. Libre na yung 2. Gawin mo ng iba. Malulugi kami kung laging ganyan. Salamat ha? Minamadali niyo lagi ang luto para lang ma-serve ng mabilis. Tingin niyo di mapapansin ng mga customer? Ano bang problema mo ngayon? Kanina mo pa ako sinisermonan. Hayaan mo na. Tandaan mo, ngayon ang birthday niya. Dapat magmahalan lang tayo. Okay na ang lolo mo. Maayos ang lagay niya. Kumpara sa check-up niya 3 months ago, tumaas ng konti ang BP niya pero walang dapat ipag-alala. Nagkakamali ka, Dr. Chong. Ang sabi mo sa akin, di ba, may sakit ako sa baga at sikmura. Sabi mo may problema ako sa bituka. Sabi mo malala na at kung ano-ano pang mga... Ako nagsabi? Ikaw, sabi mo bawal sa akin ng ma-stress, di ba? Oo nga, tama. Totoo mga sinabi niya. Matanda na siya. Hindi na stable ang kondisyon niya. Kaya makakasama sa kanya sobrang stress. Narinig niyo ba siya, ha? Narinig niyo sinabi niya? Lolo, uwi na pagtapos na kayo mumarte. Gusto mo bang pumutok ang mga ugat ko sa galit bago ka pumayag makipag-blind date? Dr. Chung, gawan niyo siya ng full check-up bago siya i-discharge. Thank you.
Relax lang po. May discount yung regular customers. May libreng ice drinks at refill pa. Tingin ng lahat charity place to para makalibre. Kahit anong gawin natin, di tayo kikita. Hanggang ngayon, ayaw niya pa rin tumigil sa pagkwenta. Ano bang problema? Ang mabuti pa, lumabas ka at mamasyal. Makipag-date kahit kanino. Aakyat na ako. Ayoko na makarinig ng mga sermon mo. Binabalaan kita, huwag mo akong didiktahan. Hindi nga akin yan. Ano ba nangyayari doon? Basura mo yan, kaya bitbitin mo na. Iyo lahat yan eh. Anong akala mo sa tapat namin? Tambakan. Bakit? Pansamantala lang naman yan dyan Bakit mo ba kayo inuutusan Tama naman ang sinasabi ng kapatid ko Diyan ka na nagtatapon mula nung magbukas kami. Kalimutan mo na, magkapit-bahay tayo eh. Magmahalan lang tayo. Ilang taon yan ang ginagawang basurahan ng lugar natin. Teka, sandali lang. Hindi naman sa akin yung basura na yan. Bulag ka ba? Tingnan mo nga. Puro stick ng barbecue yan eh. Barbecue ang negosyo mo, kami restaurant. Alam nga namang amin ang basurang yan. Malay ko kung ganyang kalaki ang toothpick nyo. Kumakatas ang basura mo. Alam mo ba kung gaano kahirap yan linisin? Kunin mo na. Uy! Bago tong t-shirt ko, loko ka! Kunin mo yung basura mo! Ikaw! Ikaw kaya ang nauna. Nagkaroon siya ng injury sa likod at hindi na makapagtrabaho. Kaya naman, kailangan siyang bayaran. Kaso, mahina ang kita ngayon ng restaurant. Yung bunso nakipagtalo. Yung ate na misikal. Lahat na lang ba sa pamilyang ito may problema? Nagmana lang po kami sa init ng ulo nyo, Naririnig ka nga namin pag pinapagalitan mo yung mga kapitbahay. Sumasagot ka na? Kasalanan mo to. Pati tuloy yung kapatid mo sumasagot na sa akin. Tama na yan, magmahalan tayo. Mama, ano ba kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako sinasaktan? Birthday ko pa naman ngayon. Sino ba nagsabi na laging happy ang mga may birthday? Oo nga, tama yan. May konting problema lang ngayon sa kumpanya at alam kong naapektuhan kayo. Ang mabuti pa, Mr. Lam, pag-usapan na lang natin yan sa ibang araw, okay? Bye-bye. Good morning, Lo. Timo, totoo ba na? Tatanggalin ko na si Mr. Lam. Isa sa mga dahilan, manloloko. Alam kong alam niyo yan. Marami siyang inambag na tulong sa kumpanya. Binabayaran naman siya. Ang ama niya ang founding contributor ng GoFood. At bago siya malagutan ng hininga, binili niya na alagaan kong anak niya. Ayokong baliin ang pinangako ko sa ama niya. Kahit si Santain ko yun, maaalagaan mo pa rin naman Pwede siya. ba wag mo nang pahirapan pa ang buhay ko? Hayaan niyo na lang po ako. Pinabalik niyo ako dito para ipamanage sa akin ang lahat. Hindi ba? Sige. Okay na. Sige na, pakikinggan na kita. Bilang kapalit, dapat makinig ka rin sa gusto kong mangyari. Makipag-blind date ka na. Grabe, magugulat kasi babalita ko. Si Mr. Lam. Patay na siya? Anong kinamatay? Ano ka ba? Sinisante lang siya. Yung CEO bang may gawa? Siya nga. Kahit nakampi sa kanya si chairman, wala pa rin siya nagawa. Ang narinig ko, stricto daw siya at masungit. At mukhang totoo nga yung balita. Alam mo ba, bilib ako kasi mas malakas ang dating niya kumpara sa matanda na inispat siya agad yung pinakabalok sa kumpanya. Pero teka muna sandali. Na paano siya? Ha? Ba't parang hindi niya tayo naririnig? Ganyan na siya kanina pang umaga. Nagkataon na hindi chismosa si Holly tulad yung dalawa. Magtrabaho ka na dyan.
Ang mga empleyado, ang liit lang ng sweldo. Pagkain, pamasahe, gasto sa bahay, pangsarili, kuryente, lugaw, noodles, bigas, lahat yun may bayad. Dagdag pa yung bill ng credit card, loans at insurance. May matitira pa ba sa katapusan? Malamang bariyan na lang. Ano ka ba? Niyaya kita para i-comfort mo ako, pero puro ka tawa. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi. Mas kawawa yung couple na may celebration. Nasira dahil tumilapon yung anniversary cake nila. Kasalanan mo lahat yun eh. Kasi ang sabi mo, para sa akin yung kwintas. Malay ko bang maniniwala ka sa akin? Nasabi ko lang naman yun eh. Okay, sorry na. Libre kita. Okay. Biological father. Bakit ganun? Ayaw mo sa kanya? Nag-away na naman kayong dalawa? Nagtatalo naman talaga kami araw-araw. Pero bakit kaya siya tumatawag sa akin ng ganitong oras? Uy, ano ka ba? Sabi mo, i-comfort mo ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Mas kawawa yung nirereto sa'yo. Kasi makaka-blind date ka niya. Sige nga, kanino ka naman nirereto ngayon ng daddy mo? Ewan, hindi ko alam. Pero masaya ring lumabas kasama ang mga anak na lalaki mula sa mayamang angkan. Kakain kayo ng steak, tapos iinom ng champagne. Hindi naman yung mahirap ah. Pero ang dami ko ang ginagawa. Meron pa ako mga trabaho. Busy talaga ako. Baka ayaw ka nang maging busy ng daddy mo. Gusto niyang pakasal ka na. Negosyo lang ang mahalaga sa kanya. Lagi niya akong pinapakilala sa mayayaman. Ganun talaga yon, ang mayaman para sa mayaman. Kahit na gusto ko ng pakasal, hindi siya dapat na mag-ayos nun. Alam ko, balang araw, makakasalubong ko talagang para sa akin. Magtitinginan kami. Tititigan niya ako. Tititigan ko rin siya. Nakaka-excite! You are my destiny. Kung ganun, ikaw pala tong di practical eh. Ha? Ay, kailan ba ako makakatakas sa saplit ang pakikipag-blind date na yan? Ani? Sige na, last na lang to. Sabi mo nung huli sa akin, last na talaga. Nung isang buwan din, sabi mo sa akin, last na talaga. Promise, last na talaga to. Magkunwari ka bilang ako sa huling pagkakataon. Ay, ayan ka na naman eh. Hello? Hello, ako si Chan Yingshu. Cheers. Miss Chan, kanina ka pa walang kibo. Magsalita ka naman. Ayos ka lang ba? Alam mo kasi, meron akong congenital ankle deformity. Mawalang galang na sa'yo. Paano ka? Sa kagustuhan ni Daddy na mapagalingan pa ako, halos maubos lahat ng pera niya. Hindi ako nang gagambala. Siya yun. Ako ang gusto niyang pestehin. Kaya siguradong madadamay ka pag pinili mo ko. Okay lang naman sa akin, di ba? Meron lang akong tatawagan. Ang galing mo talaga! Ayoko na talaga. Ewan ko, hindi ko na talaga alam. Hindi na yan mag-work. Mag-work! Katunayan, yung huling tinakot mong babaero, nagbagong buhay na. Hindi na lumalapit sa mga babae ngayon. Nakakatulong ka sa mga babae. Kung mag-work, edi sana wala nang gustong makipag-blind date sa'yo, di ba? Kaya dapat, itodo na natin to. Ibuhos mo na ngayon lahat ng talento mo sa pag-arte. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Sige na. Ayaw mo na ba akong tulungan? Tama na. Ayoko na talaga. Eto, pwede na? Hmm. Why? Tama na. Ayoko na talaga. At kung ganito kaya? Salamat, pumayag ka na. Isipin mo na lang,
May pambayad ka na sa bills mo. Matutulungan mo pa ako, di ba? Yay! Isusumpa na ako ng lahat. Hindi. Gusto ko wala namang kagusto sa akin sa buong daigdig! Kaya mo yan. Ano? Anong siya? Chanying Shi. Heires ng Hoyong Group. 7 p.m. ang date niyo sa Empire Hotel Cafe. Puno ang sked, di ba? Sabihin mo sa kanya, hindi ako pwede. Siguradong tatanggi ang boss mong yan. Kaya dapat ngayon pa lang simulan mo nang ayusin ang schedule niya. Papuntahin mo siya roon ng alas 7 in punto. At saka, bigyan mo ako ng update kada oras. Sorry, isa lang ang agenda mo ngayon. Makipag-blind date. Hindi na ako dapat bumalik dito eh. Wala na sana akong problema. Ang suggestion ko, pumili ka na sa unang 10 pa lang. Mas maganda nga na wala akong mapili. Pag-isipan mo pa rin. Yung 11th ay Hapon, tapos Czech Republic, Morocco, meron pa nga taga-Iceland. Grabe. Talagang pinaglalaroan ako ni Lolo ah. Ako talaga naiipit. Mas mahirap kayong sundin kaysa magayos ng schedule. Kaya sana matapos na. Sige. Huwag tayong magsayang ng oras. Tandaan mo, ngayon hindi kasi sunod eh. Ikaw ay si... Miss Chanyang siya? Ayoko yung pinaghihintay ako. Hindi ako late. Huwag mo lang siyang titigan. Action na! Ako si Chanying Shu. Just call me Timo. Timo. Excuse me. Magta-toilet lang, me. Kung tayo mo, go food. Ay, naku patay. Chanying Shu, ano ka ba? Saan ka ba nagpunta? Tama ka. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang trabaho mo sa 50,000. Kaya mong kitain yan. Dapat umisip ka ng magandang paraan. Kung sa bagay, isa ka lang sa maraming empleyado. Hindi ka makikilala ng CEO. Kaya sige lang, sumugal ka na. Takutin mo ng isang yan para makauwi na. Oh my gosh. It's so hot.
Hindi ka giniginaw? Tamang-tama lang to. Yung katawan ko kasi, literal na hot. Tapos nag-ovulate pa ako lately. 0.5 ang body temp ko. Inihit ako. Kaya ang gusto ko, hubarin lahat ng suot ko. Teka, tumayo yung mga balahibo mo. Di ako giniginaw. Si Dorlina at Francesca ang giniginaw. Dorlina at Francesca? Sa kaliwa si Dorlina, si Francesca sa kanan. Made in Korea. Ito naman, si Momoko Mizuno yan. Sorry Palagi na lang akong walang sense. Natatakot ka na siguro. Hindi. Gusto ko nga yung ganyan. At least, hindi ka ipokrito at sinungaling kagaya ng iba. Ha? Hindi ko alam kung anong flavor ang gusto mo. Ano kaya kung mag-check-in na tayo? Sige. Naku po, yari ka. Ano te, kaya pa ba? Thank you. Tara na. Okay. At least, napakagwapong lalaki. Hindi ka nalugi dyan, te. Pero dapat mag-isip ka ng mabilis. Pag sumama ka sa kanya, panindigan mo na hot ka. Naku po, sorry po. Teka muna! Malandi ka! Anong ginagawa niyo? Ginagawa mo ang boyfriend ko! Umamin ka na! Teka, sandali lang. Wala akong alam sa sinasabi mong yan. Bitiwan mo siya. Kanina lang, nakita ko siya nag-check-in dito kasama ang boyfriend ko. Eto yung ebidensya, oh! Pareho ko nga ng buhok. Kayo naman ibang lalaki na kasama mo. Ang cheap mong babae. Baka naman kamukha ko lang yan. Ito kasing outfit ko, pati hairstyle ko, ang uso ngayon. Sigurado kang ako yan? Oo, sigurado ako! Ako na ngayon ang kasama niya. Kausapin mo ang boyfriend mo. Let's go. Saan ka? Hatid na kita. Okay lang. Magbubuk na lang ako. Sobrang exciting palang love life mo. Hindi Mali ka. Sobrang exciting. Ang lalaki, pinaglalaroan ko lang sila. Kaya ko lahat ng sabay-sabay. 4 times a day? Sabay-sabay yung 4 na yun. Hindi mo ako kaya, tama? E di sige. Sandali lang. Curious lang ako. Mahilig ka lang ba talaga? O hindi ka lang nila nasasatisfy? Huwag mo na akong susundan at hahanapin. Sorry. Nasaan si Miss Chan? Alam kong ayaw mo sa blind date, pero hindi mo siya kailangan takutin. Naghihintay na ang lola mo ng update. Gusto mo ba i-describe ko si Miss Chan kung paano ko siya nakita? Malaswang damit at mukhang kalapating mababa ang lipad? Mas okay nga yun dahil hindi ikaw ang gumawa ng kalokohan. Hindi siya magagalit. Sana yung bukas, matinong babae na at desente.
Sing-song na tayo! Ay, mas mahusay kang umarte kaysa kumanta. Pero mas magaling yung inupahan mong babae kanina. Grabe, akala ko talaga ako nga yung kasama ng boyfriend niya. Kung ikaw naniwala, di lalo na si Timo, di ba? Pero sana man lang, pinaalam mo ng mas maaga. Nagpalpitate ako. Muntik na kaya akong himatayin sa kaba. Di na yun mangyayari dahil si Chang In-soo sira ng reputasyon niya! Blacklist! 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 Uy, tumatawag na si Daddy! Pagagalitan ako nito! Lola. Nakita na ba kayo ni Miss Chan? Ba't wala kang gana? Ayaw mo sa kanya. Sige, sabihin ko sa dati niya. Hindi na kailangan. Nag-decide na akong pakasalan siya. Pakasalan siya! Get up, 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 yeah! Sana huli. Ano ba yung ginawa mo sa kanya kanina? Sabi ni Kung Tayo mo magpapakasal daw siya sa akin. Papakasalan ka?